nasa pwesto pa yan sa bagay, no? Di nga pala siya pwedeng basta-basta matanggal sa pwesto. Di ho siya pwedeng basta-basta tanggalin na lang dyan sa pagiging PCO niya na yan. Talagang tayo ho masasaktan kung sakaling matanggal sa pwesto. Yan si Auntie Claire Castro. At dito sa bahagi ng video natin na to, pasadahan ho natin na mabilisan yung naging talumpati nitong si Marcos Jr. bago ho siya lumipad pa Malaysia. Ito mga kababayan para sa para sa 46th ASEAN Summit. Pakinggan ho natin ang talumpati nitong si Marcos Jr. And consistently our host when it comes to these things is Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, AFP Chief of Staff General Romy Browner, the major service commanders, Philippine National Police Chief General Ito ho yung video na kung saan pinagtawanan ho nitong si Lisa Marcos, itong si Bersamin nung muntik na ho siyang malaglag sa sa hagdan. Ito, panoorin ho natin ng buong video. Ayan. Ayan na, tingnan nyo ho itong tagpo na to. Kakamayan ho niya. Hindi ho niya kinamayan yung DND secretary, ha? Itong si Gibocho Doro. Ito naman ho, kakamayan niya ho. Hindi ko alam, makikipag-appear siya, makikipagkamay siya. Ibang klase tama ni Lisa dito. Ito, tignan nyo. Wala, hindi kita kakamayan. Kung ipipik kita. Pahiya ho si Ralph Recto, no? Pahiya siya dito sa, pagkamay niya. Gagano, sabay atras, no? Sabay tingin. Nagtaka si itong si Ralph Recto. Ano naman kayang pulburong tinira nitong si Lisa? Kasi, tandaan ka kasi, Lucas. Nako, ito. Hindi nyo makikita yung facial expression nitong si Kokak dito sa tagpo na to. Kaya kailangan pakita ko sa inyo. Tingnan na pa, di ba? Yan. Thank you. Yes, look. Natawa. Bersamin. Ito matindi. Susundutin pa ho niya sa puwet. Yan si Lucas Bersamin. Very measured. Ikaw kasi huwag tatangat ha. Pababa ka na lang sa akin, papatumba ka pa. Numbers of the cabinet that are here this afternoon, and of course, wala mo naman, wala ng cabinet secretary. Hindi mo naman tinanggal Nagano ka lang, kumbaga nagpapogi ka lang sa media, pero wala ka naman talagang ginawa. Traveling with me will be the First Lady. Oh, please sit down. We will be First Lady Lisa Araneta, and consistently our host when it comes to these things is Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, AFP Chief of Staff General Romy Browner, the major service commanders, Philippine National Police Chief General Romel Marbil, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Gil Gavan, fellow workers in government, good afternoon. I leave now for Kuala Lumpur in Malaysia to attend the 46th ASEAN Summit upon the invitation of Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim. This year's summit is held under the theme Inclusivity and Sustainability, which underscores our shared commitment to a region that is united, resilient, and responsive to the needs and aspirations of its people. The Philippines fully supports Malaysia's chairmanship and its vision of an ASEAN that promotes meaningful, inclusive, and sustainable development. At the summit, I will join para sa mga nag-request na gawa natin na reaction video itong itong departure statement nitong si Marcos Jr. diyan sa pagdalo niya sa ASEAN na yan, ito? Hindi ho siya nagsulat, hindi ho siya nag-isip, wala ho sa puso niya yung mga sinasabi niya na yan. Kumbaga, bumabanat ho siya ng ganyan para lamang na ika nga, may malang ho siya, may masabi lang, pero wala hong kwenta yan. Di naman ho talaga nanggaling sa kanya o wala ho sa puso niya yung mga litanya na yan. Wala ho talaga kayong aasahan dyan kay Marcos Jr. Kaya naman, sa susunod na eleksyon, kung sino man ipupustura niya, sino bang ipupustura niya? Kasi dalawa lang ho mangyayari dyan. Kasi ang ating nakikita dyan sa 2028, mag-all out ho talaga yan. Kung wala hong viable candidate ang alyansa o ang administrasyon, mag-all out support ho sila sa mga dilawan. Yun ang ating nakikita dito. Yun ho yung sigurado dito.
malamang Leni Robredo, Risa Hontiveros, Bam Aquino, yan ho kasi yung kumbaga nakikita nilang viable candidate eh. Yang si Tito, yang si Pingi, malabo na ho yan. Hindi na ho sila magtatangkay, yung dalawa na yan, di na ho sila natuto na ho sila ng leksyon nila noong 2022. Ngayon, maliwanag pa ho sa sikat ng araw na talagang meron na hong unity itong dalawang partido na to, itong mga Pinklawan at itong mga alyansa. So, posible pwede nating isipin na sa 2028 makikita ho nating susuportahan ng administrasyon. Sino pa? Isipin nyo nga ho mga kababayan, sino ho kayang pwedeng ilaban ng administrasyon ng pagka-presidente? Sige, tanungin ko ho kayo. Yang bang si Tambaluslos, hindi ho siya pwede. Kahit senador, di mananalo yung presidente pa kaya, di ba? Sira na ho pangalan niya. Hindi pa ho bumantot na. Sino? Si Gibo Teodoro? Wala. Mabaho din ho pangalan niya. O wala naman nung nanalo dyan sa alyansa. Yung mga si Lacson at si Soto, meron nung sariling galaw yan. Kumbaga, tinake advantage lang nila yung makinarya nitong si Marcos Jr. Pero kung tutuusin, wala naman. Ngayon pa nga lang, sinusuwag na nila itong si Bangag, di ba? Sino ba? Sino pwede nilang itakbo? Wala ho tayo nakikita. Kaya malamang sa malamang, meron ng pag-uusap na sa 2028 ang talagang susuportahan ng administrasyon, mga dilawan yan. Dahil hindi ho talaga nila papahintulutan na maging presidente itong si VP Sara. Hanggat maaari, hanggat kaya nilang pigilan, pipigilan ho nila yan. Kaya naman, kung sigurado na talagang ang impeachment na yan, sasablay yan. Hindi magiging paborable sa kanila yung impeachment na yan. Yang inaakala nila na makakapagpahina kay VP Sara, yan pa ho ang magiging dahilan ng kanyang landslide victory sa 2028 presidential election, yung impeachment na yan. Dito tayo, kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Join fellow ASEAN leaders in Naku, si Bangag pa nagsalita. Dito tayo kay Spokes. Ang lumabas na resulta sa huling halalan, simula na ang pagkatapos ng mga bangag! Ayun na nga mga kababayan, si Spokes na ho muna magsasalita dito. Aalis na ho ako sa frame at para ma-full screen at talagang mayamyam nyo ho. Manamnam nyo ho kung ano mga sasabihin nitong Spokes Harry Roque dito sa video na to. Eto mga kababayan, tuloy na ho natin to. Mantakin ninyo, bilyones ang ginastos pamimili ng boto. Nagsalita ang European Union na ayuda ang ginamit pamimili ng boto. Bilyon-bilyon ang linustay. Ang resulta, bokya pa rin sila. Bokya pa rin sila. At ang pinakamasarap, ang mga walang yang WAD committee, lahat sila, doon lang na siya. Bye-bye WAD committee. Pero mga kababayan, napakalaking paghamon ang ating hinaharap. Ngayong patapos na ang mga bangag, handa na ba kayo? Handa na ba kayo magkaroon ng maunlad na Pilipinas? Handa na ba kayo magkaroon ng mapayapang Pilipinas? Yes! Handa na ba kayo magkaroon ng isang masaganang Pilipinas? Yes! Alam niyo po, ang palagi kong sinasabi, ang tunay na ang susi sa pagbabago, ang mga Pilipino dito sa Europa. Yung aking sinulong, ang universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot, yan ay dahilan dahil ako'y nakatikim ng benepisyo ng universal healthcare nung ako'y nag-aral dito sa Europa. Alam ninyong mga Pilipino sa Europa ng kalusugan, karapatang pantao, obligasyon ibigay ng gobyerno, hindi palibos galing sa politiko. Alam nyo, bilang mga Pilipino sa Europa, ang edukasyon, karapatan, hindi palimos ng mga politiko. Kayo ang susi sa tunay na pagbabago.
kinakailangan sabihan nyo ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga mahal sa buhay na sa Europa ang gobyerno nagbibigay serbisyo sa mga taong bayan, hindi ginagawang negosyo. Anong sabi ng bangag? Talagang inaamin niya na bokya sila sa eleksyon dahil sa dalawang bagay daw. Una, sobrang pamumulitika. Pangalawa, di raw ramdam ng tao ang serbisyo galing sa gobyerno. Busisiin natin, abay sa wakas, may tamang sinabi ang bangag. Dahil totoo, sobrang pamumulitika ang dahilan kung bakit bokya ang kanyang mga kandidato. Pero ang sobrang pamumulitika galing sa kanya. Dahil sa kanyang pagnanais na maulit ang kasaysayan ng Marcos forever at ang nais niyang burahin ang Duterte sa ating bayan. Akala ba niya nung pinakulong ang Tatay Digong dito sa Dahig, magkakaroon muli ng Marcos forever? Ang nangyari, goodbye Marcos Part 2. Araw na lang ang binibilang. Tama o mali? Sino ba ang nagsimula ng sobrang pamumulitika? Ang sinisisi niya, ang kanyang pinsan, ang kanyang asawa. Ang aking sasabihin sa kanya, Juloy, ikaw ang presidente. Ikaw ang may sala sa sobrang pamumulitika dahil ikaw gahaman sa kapangyarihan, walang katapusan ang iyong pagdanais na mangurakot at magpasasa sa pwesto. Tama mali? Tapos sasabihin niya, ayaw na namin ng politika, tayo'y magkasundo na. Payag ba kayo? Hindi! Anong sagot ko sa kanya? Correct. Bangag ka, alis ka. Yan ang walang takot na kasagutan ng mga Pilipino dito sa Europa. Bangag. Dito sa Europa, merong tunay na demokrasya. Bangag. Dito sa Europa, hindi mo sila masusupil. Kaya ang sagot, bangag ka, alis ka. Sayaw na naroon. Ma'am, maya-maya magsalita ka rito. Ang galing ko, mambus ka. Mas magaling ka mambus ka kaysa sa akin. Wala, katawang Bibigay ko sa iyo, Mike. Wala ka mo'y pasiyaw Mas mo. epektibo ka, ma'am. Ting! Tapos ang sabi niya, hindi raw nararamdaman ang serbisyo ng gobyerno. Diyan siya nagkamali. Kasi akala niya, merong serbisyo. Ang katotohanan, walang nararamdamang serbisyo kasi walang serbisyong binibigay. Mantakin nyo, pinagyabang 5,500 flood projects. Anong nangyari nung nag-ulan? Naging lawa ang buong Pilipinas. Yan ba ang hindi naramdaman ang serbisyo or wala talagang serbisyo? Meron ba wala? Yan ang katotohanan. Walang serbisyo. Pwede ba lahat kayo umuwi at lahat kayo mambuska gaya ng ginagawa nyo ngayon? Nang sa ganon, mawala na ang mga wala. Baka sa'yo, mandong karota. Kapit na. Yan ang katotohanan. Walang nararamdamang serbisyo, wala ka naman kasing ginagawa. Palagi kang high. Tinoo. And yet, ang sabi niya, ang solusyon, pag-resignin ang mga gabinete. Okay, lagi patong nila. Bakit gabinete? Sino ang dapat mag-resign? Sino ang dapat mag-resign? Ngay sa kog. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga.
kung palpak ang mga bungang kabinete dahil palpak ang puno ng bangal. Akala ba niya magbabago ang Pilipinas kung bago ang gabinete pero wala pa rin sa tamang pag-iisip ang presidente? Wale. Sabi ka nga, umakit ka na rito, tayong dalawa na rito. Ano ang pangalan mo? Ibang klase. Ha? Taga saan ka? Luxembourg! Luxembourg! Wow! Napakaganda ng Luxembourg. Hindi pa ako nakakarating dyan. Pwede niyo akong kidnapin papuntaan ng Luxembourg. Okay? 4 na oras, ha? Oo. At anong papakain mo sa akin? Maraming papakain sa akin. So, ang katotohanan, kahit sino pang italaga niya bilang gabinete, kahit anong ginawa ni Ante Claire, kahit anong pagsisinungaling, wala pa rin serbisyong makukuha, mararamdaman dahil walang serbisyong ibinibigay. Bakit walang serbisyo? Ako po, galing ng Kongreso, Lulinsa. Party list. Wala akong kontroladong kontratista, wala akong kontroladong district engineer, walang kita sa infra. Pero noong mga panahon na yon, ang sabi ng aking mga kaklase sa Kongreso, ang kupit nila, 5% sa building, 10% sa kalye. Kaya, para lumaki ang kupit, dinadamihan nila ang proyekto. Bulok na sistema, pero at least may makikita kang proyekto. Dahil kung walang proyekto, walang kupit. Ngayon, anong nangyari sa ilalim ng mga bangag? Abay, ang kalye ngayon, 45%. Ang building, 55%. Oh my ano God. ang natira para sa proyekto? 0%. Nagtataka pa ba kayo na ang mga tulay gumuguho? Nagtataka pa ba kayo hindi ramdam ng taong serbisyo dahil wala ngang serbisyong binibigay? Tama. Lahat corruption ang sabi ng aking number 1 buskador. Yes. Madam Buscador, I am now declaring you as Madam Buscador of Europe. Mami Kusiting, mabuhay. Mamaya, paakating kita rito. Nauna. Sasayaw tayo na banag. Na tayo, ha? Alam niyo kung bakit? Ang balita ko, si Liza Tanas, nagngingit-ngit sa galit. Every time isasayaw natin yan, lalo na yung butot. Akala naman niya, Masakit na, palibasa, sinampahan ako ng non-bailable na kaso na walang katuturan. Akala niya, Ako nakaon, itigil na nagiinom na tayo ko, ha? sa Ako kasi na ko kaon. bangat. Nagkamali siya dahil talaga Sakit pa ba yung gamay? papatuloy natin yan hanggang mamatay sila sa inis. Kung hindi sa overdose, sa inis. Mga butos. Correct? Tama. Kaya ang Pilipinas, sinuka sila nung huling halalan. Totoo po, 5 lang ang pumasok sa ating inendorso. Pero napansin nyo ba, yung mga kandidato natin, Malingaw ko na, hindi Nabi. natin makakakilala. And yet, ang mga boto nila, halos kapantay ng boto ng mga bigating mga pangalan. Yan ang pruweba na ang taong bayan Anong na? nagdesisyon. Ang mga taong ininduso lamang ni Tatay Digong ang karapat-dapat. At maraming salamat Pilipinas at lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Kaya ngayon, tayo nagtitipon-tipon at nagdiriwang dahil simula na ang kanilang katapusan. Bye-bye soon, mga bangag. Ay, salamat din na butod. So ang tanong ko sa inyo, Sakit kayo na, ha? sino pa rin ang pinakamagaling
na presidente ng Pilipinas sa kasaysayan. Duterte! 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 Ano ang panawagan ng mga Pilipino sa Europa? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him Alam home! nyo, mga kababayan sa Europa, importante rin ang inyong papel sa pag-uuwi kay Tatay Digong. Bakit? Ano, laban lang dyan mo kanabita. Ang Tatay Digong, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw, napadala sa ICC dahil siya po ay kinidnap. Tama, mali? Ang mga Europeans, pinagmamalaki. Sila raw ay tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Tama, mali? Ang tanong, tama ba na linilitis siya sa pamamaraan na dinaan sa kidnapping? Tama, mali? Mali po! Hindi! Bakit nananahimik ang gobyerno ng Netherlands na siyang nagpakulong, nagkukulong at nagbabantay kay Tatay Digong? Saan mo yun? Akala ko ba ang Netherlands ay kampiyon ng karapatang pantao? Shout out Bakit to Langga pinapayagan Chan. nilang ikulong sa kanilang teritoryo, bantayan ng kanilang mga gwardya, ikulong sa kanilang kulungan ang tao na nakidnap? Tama ba yan o mali? Kaya kailangan magsalita kayo, mga Pilipino sa Europa. Karapatan ninyo bilang Europeans na tawaging pansin ang inyong gobyerno sa malaking pagkakamali, sa malaking paglabag sa karapatang pantao ni Tatay Digong. At kapag hindi sila makinig, baka mamaya mag-single voting din ang mga Pilipino at magkaroon ng bagong gobyerno ang iba't ibang bansa ng Europa. Tama hindi? Tama! Hindi na po magtatagal. Meron na tayong Duterte Park. Meron tayong Duterte Forest. Yes. Meron tayong Duterte Street. Maya-maya, magkakaroon na tayo ng Kingdom of Duterte. Diba? At ang European Union, magkakaroon na ng bagong pangalan, Duterte Union. Bakit? Kapag ba tumigil sa trabaho ang mga Pilipino sa Europa, mabubuhay ba sila? Sino mag-aalaga sa kanilang mga matatanda? Sino mag-aalaga sa kanilang mga pamamahay? Sino mag-aalaga sa kanilang mga anak? Sino magtuturo sa kanilang mga anak? Sino magdi-deliver at magpapatakbo ng kanilang mga truck? Online, oh. Uber. Wala. Huwag nilang subukan ng mga Pilipino. Dapat ang mga European walk the talk. Kung kayo talaga ay para sa karapatang pantao, dapat respetuhin ang karapatang pantao ni Tatay Digong. Tama, mali? Ako, sinisenya sa dako. Masyado na raw akong matagal. Mukha na raw akong Fidel Castro. Gusto niyo pa ba? Yes! Gusto niyo pa ba ng buska? Yes! Well, halika na, Madam Buscador. Halika rito! Hindi mo pwede tayong dalawa mag-ano rito, magtatandem. Bagya! Bagya! Madam Buscador Yay! from Luxembourg. Palakpakan natin! Yay! Akala mo, hindi kita tatawagin, ha? Alam mo lang yun. Nasunod ka na eh. Oh, yan. Ay, huwag kang kumumpiyansa na eh. Halika na! Huwag ka na muna maghubad! Nako, may asawa na po ako. Huwag ka maghubad. Tabang! Mabalik ko, Elvin. Ayan. Habang naguhubad ang ating Madam Buscador, papunta sa entablado. Live Okay. Ayan. Okay na. Ha? Madam, bilib na naglawan bilib naman talaga ako ako sa iyo. Ay! Ang anghang ng iyong mga buska. Tabang! Mag-ingat ka. Baka kulamin ka. Wala ba Hindi putol-putol? ka tanas Wala. at madulas. Arrested, review dito, no? Kulawin daw tayo ni Bakwak. Madam Buscadera, ano pong pangalan? Baka na lang ako Nina pagkala na. Hansen Alam sa nang buto. from Luxembourg. Yes. I am from also in Cebu City.
Ma'am, ikaw ba yung naging beauty contest ka? Bakit ganun ka magsalita? Parang maya-maya, magbibikini ka na, swimsuit competition. Hindi! Pinaglaban ko lang si Tatay Digong! Anong mensahe niyo sa mga banga? Bumaba ka na dyan! Resign! BBM, resign! Kayo, sang-ayon ba kayo? Yes! Bring him home! Ang Tatay Digong, iuli na sa Pilipinas! Bisaya ako dong. Okay lang yan. Basta naintindihan ko sinasabi mo. So anong sigaw natin? Sinong dapat mag-resign? BBM! Si Bangag! Gawin mo naman chat, nakakainis ka naman, hindi sila makachat. BBM resign. BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Now na! Meron ka bang special message kay Liza Tanas? Oh, I like that. Ay, ay. Parang mapapalitan akong trabaho nito. Anong oras? Meron pa tayong buong araw at gabi. Wala Ako wala akong... Murag may ilisan ako. Ito ba? Relo! Ay, di ko kumusaya ako. Ano ba? Relo! Wala rin dito yung misis ko. Ano ay? Nindot kayong tanawon! Hindot ko nung kayo. Na, mula ka ba na? Buto! Ano mensahe mo kay Liza Tanas? Ay! Madam! Madam Lisa! Ay, nako! Ikaw man ang... Bisaya ko dong. Ako mo. Isa man ang Tagalog, wala man akong Tagalog. Bisaya lang ha. Oh, sige. Halo-halo kini ha. Halo-halo. Nanaunta naman na torneo, nabaktoyo naman na. Ang akong mensahe ni mo, Madam Lisa, Ay, Bisaya man di ay. amo kung naapabata karon sa Manila, amo sa Pilipinas. Babawi. Wala na, naamo na siya diha. Oh, ay dili man na siya pwede mula ka. Kung layo kay na. Tawa ko, dyan sa payong sa seminary. Naabaya. Oh, ang akong Okay, wait. mensahe. Amo kung kinsay atong presidente. Ha? Kusog ba? Sa torneo, tanawa. Ang atong presidente sigurado? Ay, inyo na lang nato silang duha. Silang duha. Ang presidente. Ang babae ang nagmuestra. Ang tagasunod ang correct. Akala mo di ako marunong mag-Bisaya. Akala mo mabebenta mo ako, ha? Sunod-sunuran daw ang presidente. Tama, mali? Sino may kasalanan? Diba? Anyway, di na po ako magtatagal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta kay Tatay Digong. Yung kapatuloy niyong suporta ang nagbibigay buhay sa kanya habang siya ay nakakulong. Kung wala po kayo, wala na rin siguro siyang pag-asa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sayaw mo na, sayaw! At bilang pagwawakas, kinakailangan buskahin natin sila. Meron ba kayong tugtog niyan ng bangag? Wala! Akin lang! Para sa TikTok mayroon na. Ayaw, di kayo naganda ng sound. Ano na lang ang kanta, kami musayaw. Okay, okay! Lahat tayo magsayaw. Maraming songaris dito. 2, 3! Bangag! Giwi! Butot! Patay.